Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isa pong insidente ho ng road rage ang naaktuhan po ng Kilos Pronto Team. Mukhang masama yata hong gising at tulog nito pong nag-amok na tsuper. Panoorin po natin. Habang kasagsagan ng rush hour sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, isang lalaking nagmamaneho ng puting kotse na may plakang DSY 460 ang naaktuhan naming nag-aamok. Siya nang nanggit-git at ang agaw ng linya siya pang galit. Sa sobrang inis sa kapwa motorista, sasakyan niya, ibinalandra. Nagdulot tuloy na mabigat na daloy ng trapiko sa kalsada. Ang driver naman ng taxi na may plakang UVC 242, pumatol din sa driver na bonjing. Pero hindi lang pala ito doon nagtapos. Pagdating sa Philcoa, ang kolokoy nag-amok na parang batang inagawa ng lollipop. Nakahanap ng kakampi sa nakitang DPOS enforcer. Pero bago pa abutan ng taxi driver, nabahag ng buntot. Bigla nang humarurot. Kinatapusan, pinagpasensyahan na lamang ang nag-amok na road rager. Hoy, ngayon Ben, nauuso ngayon ng mga road rage ngayon dahil po siguro sa marami rin talaga hong mga kolokoy na mga tsuper na hindi sumusunod sa batas trapiko at tawag nito ng gigit-git at nang-aabuso. Pero alam mo, Lex, normally, mataas ang mga road rage incident pagdating ng tag-araw. Yun, mainit. Nag-uumpisa na mainit. Alam niyo ho kasi, tayo mga Pilipino, may Latino temper tayo. Madaling temperamental. No. Ay, hindi lang dyan. Lalo-lalo na yung mga medyo outside the Kulambo. Naku po. Ang gabi, medyo mainit yung kanilang pakiramdam na medyo sinabi ni Mrs. sa labas ka muna, doon ka. So ngayon, pinagbubuntunan lang ngayon. Hindi nakatulog, may problema. Yun ang sinasabi ng mga eksperto. Diba, laging sabi, kapag meron kang problema sa tahanan, huwag mong dalhin sa loob ng trabaho mo, sa labas ng kalye, dahil talagang iinit talagang ulo mo. Pero kaya ang gawin nyo ninyo, yung breathe in, breathe out. Para medyo relax tayo. Kahit na merong mga bad vibes dyan, kunin ninyo ang good vibes. Kung ikaw ba naman na tapatan ka ng baril, delikado. Kita ho ninyo nangyari sa Quezon City, na ang suspect ko pinaghahanap pa rin. Naku. Yun ang ano. Mabuti ito, dada lang. What if kung bunutan ka ng baril? Sumama. Tapos yung kalaban mo talagang trigger happy. Naku po, delikado yun. Kaya lang, yan kuminsan kapag ikay undress Ibig sabihin, under ka, outside Kulambo ka pa. Kaya mainit ulo mo. Yung pangangailangan mo, medyo hindi na balance Alam niyo kasi human nature. Kaya kung minsan, mga misis, si Mr., alagaan nyo. Huwag niyong hayaan na ilabas yung init ng kanilang ulo sa itaas. Mainit na, lalo-lalo na yung mga napapanot ng konti. Pasintabi, pipit. Okay? So, ganun lang ating usapan dito.